Magandang gabi kaibigan. Panahon na para magpahinga at makinig sa isang payapang kwento bago matulog. Ngayong gabi, makikilala natin sina Uno, Dos, at Tres. Mga magkakambal na parehong-pareho ang itsura, pero may kanya-kanyang galing at kwento. Tahimik lang, humiga ka na, at hayaang dalhin ka ng kwento sa isang araw na puno ng tawa, saya, at simpleng pagmamahalan. Handa ka na ba? Simulan na natin ang buhay ng triplets sa isang tahimik na barangay na may mga puno ng bayabas at amoy ng bagong lutong pandesal tuwing umaga. May isang maliit na bahay na laging puno ng tawa. Doon nakatira sina Uno, Dos, at Tres. Tatlong magkakamukhang bata, tatlong magkakambal, tatlong magkaibang ugali, pero iisang pagmamahal sa isa't isa. At gaya ng dati, isang masayang gulo ang gumising sa buong bahay. "Gising na mga anak!" Sigaw ni nanay mula sa kusina habang nagpiprito ng itlog. "Isa pa po, 5 minuto lang." Sabay-sabay na sagot ng tatlong boses mula sa kwarto. Pumasok si nanay at ngumiti. Sa harap niya, tatlong ulo ang nakasilip sa ilalim ng kumot. Magkakamuka, pare-parehong may buhok na magulo at mukhang bagong gising. Uno, dos, tres. Kung sino man ang unang makatayo, siya ang unang kakain ng hotdog. Biglang nagkagulo ang tatlo. Kumawala sa kumot. Sabay-sabay na tumayo. Pero, sino nga ba si Uno? "Sandali lang," sabi ni nanay habang humahawak sa sentido. "Ikaw ba si Uno?" Tanong niya sa unang batang lumapit. "Ako po si Uno," sagot ng isa. "Hindi, ako si Uno," sagot ng pangalawa. "Lahat kayo si Uno ngayon?" Sabay tawa ni nanay. Habang tuloy ang gulo, dumating si tatay. Bitbit niya ang maliit na bag para kay Uno. May assignment kasi siyang kailangan ipasa. Lumapit siya sa unang batang nakita niya. "Heto, anak, ingat ka ha," sabay halik sa noo. Pero may sumigaw mula sa likod. "Tay, si Tres po yan, hindi ako." Nagkatinginan ng lahat. Tahimik. Tapos nagtawanan. "Ay nako," tawa ni tatay. "Mula pagkabata hanggang ngayon, para pa rin akong may magic trick na kailangang hulaan kung sino-sino kayo." Pagkatapos maligo at magbihis, panibagong kalituhan na naman. "Hoy, wag mong gamitin ang toothbrush ko," sigaw ni Uno. Akala ko toothbrush ko to," sagot ni Dos, habang may toothpaste pa sa labi. "Hindi kaya, akin yan. May sticker ng dinosaur oh," sabat ni Tres. Sabay-sabay silang humarap sa salamin. Tatlong batang lalaki, tatlong pare-parehong mukha, pero iba-iba ang ngiti. Kahit magkamukha, may kakaibang kilig tuwing nagkakatinginan sila. Paano kaya kung biglang may salamin na nagsalita ng, "Ay, sobrang dami nyo." Tawa ni Tres habang nagpo-pose sa salamin. "Hay naku," sabi ni nanay mula sa pinto. "Mukha kayong triplets na kalat sa umaga." Kasi po, triplets naman talaga kami." Sabay-sabay nilang sagot. Nagtawanan ulit ang buong bahay. Pagkatapos mag-agahan, umupo silang tatlo sa may bintana. Tanaw ang mga kalye ng barangay. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin. May dumaraang batang nagbibisikleta. May amang bitbit ang anak niya papuntang paaralan. Pero sa loob ng maliit na bahay, may kakaibang saya. Hindi dahil sa gulo, kundi dahil sa sabay-sabay nilang ginigising ang araw. At kahit minsan, hindi na alam ni tatay kung sino ang sino. At kahit ang toothbrush ay palaging napagpapalitan, isa lang ang sigurado. Walang masaya kaysa sa paggising tuwing umaga kung may dalawang kapatid kang agad kang hiningitian. "Uno, dos, tres," tawag ni nanay habang nag-aayos ng bayong. "May mga ipapabili ako sa palengke. Tatlo kayo. Tatlong bilhin lang ito." "Oh, hati-hati tayo ha." Lumapit ang triplets.
sunod-sunod na nakaupo sa bangkito. Ako po, sabi ni Uno. Ako ang kukuha ng suka. Ako naman po sa itlog. Sabay taas ng kamay ni Dos. Ay gusto ko ng toyo. Sigaw ni Tres habang gumuguhit sa sahig gamit ang patpat. Mag-ingat kayo, bilin ni Nanay. At huwag niyong kakalimutang sabihin kung sino kayo. Sige po, promise. Sabay-sabay nilang sagot. Naglakad ang tatlo papunta sa palengke. Bit-bit ang kani-kaniyang barya at may maliliit na papel na may nakasulat. Ako si Uno, ako si Dos, at ako si Tres. Sulat ito ni Nanay para sa mga tindera. Pagdating sa palengke, agad silang naghiwa-hiwalay. Pero hindi pa man lumalayo si Uno. May lumapit na aling tindera. Oy, ikaw na naman. Di ba kanina ka pa bumibili ng itlog? Tanong ni Aling Mercy. Ay, hindi po ako yun. Suka po ang bibilin ko. Sagot ni Uno. Magalang at medyo naguguluhan. Hawig ka kasi nung isa kanina. Bulong ni Aling Mercy. Kung hindi lang kayo parang carbon copy. Sa kabilang dulo ng palengke, si Dos naman ay may hawak-hawak na bayong. Kuya, suka ulit? Tanong ng mamang tindero. Ha? Hindi po. Ako po si Dos. Itlog po ang akin. Sigurado ka? Tanong ng tindero habang kinukutuban. Opo, hindi po ako si Uno. Sabay abot ni Dos ng papel. Oo nga. May papel ka. Pero ang hirap nyo pa rin kilalanin. Samantala, si Tres ay lumalakad na parang may sariling fashion show. Nakasuot siya ng paborito niyang sombrerong may sticker ng bituin. Toyo, isang bote lang po. Sabi niya habang tumuturo. Tumingin ang tindera. Ikaw ba yung nakasuot ng cap kaninang pula? Hindi po. Ako po si Tres ngayon, sabay pakita ng papel. Ngayon? Tanong ng tindera. Ibig sabihin po, ako po talaga si Tres. Hindi lang mukhang Tres. Sabay kindat at tawa. Hindi mapigilan ng tindera ang matawa. Ay naku, ang kukulit niyong magkakambal. Pagkatapos ng bawat bilhin, magkikita sila sa ilalim ng malaking puno malapit sa palengke. Isa-isa silang dumating, may dalang kanya-kanyang bitbit. Success, sigaw ni Uno, itinaas ang bote ng suka. Check, sabi ni Dos. Hawak ang plastic ng itlog. Mission complete, sigaw ni Tres. Itinaas ang bote ng toyo na parang tropeo. Pero bago sila umuwi, bigla silang nilapitan ni Mang Nestor. Hoy, bakit 3 beses akong binalikan para sa parehong tanong? Saan ba talaga kayo galing? Nagkatinginan ng tatlo. Nagkatawanan. Pasensya na po, Mang Nestor. 3 po kasi kami. At hindi namin sinasadya, sagot ni Uno. Akala ko multo sabi ni Mang Nestor. Kunwaring takot-takot pero may ngiti. Nagpaalam ang triplets at naglakad pa uwi. Habang naglalakad, pinag-uusapan nila ang mga reaksyon ng tao. Bakit kaya kahit may pangalan tayo, napagkakamalan pa rin tayo? Tanong ni Dos. Siguro kasi 3 tayong pogi, sagot ni Tres. O kaya naman, dagdag ni Uno. Dahil kahit iba-iba ang ginagawa natin, pare-pareho pa rin tayong may ngiting pareho kay Nanay. Tahimik ang huling bahagi ng lakad nila. Malamig ang hangin. May kumakanta ng ibon sa may puno. Sa gitna ng maliit na kaguluhan ng araw nila, may payapang pakiramdam. Ang saya palang maging 3. Kahit minsan ay napagkakamalan. Kahit minsan ay nalilito ang mundo. Basta sila, alam nila kung sino ang isa't isa. At alam nila, sabay-sabay silang uuwi. Bitbit ang 3 simpleng bilihin at isang buong araw ng alaala. Pagka-uwi mula sa palengke, napansin agad ni Nanay ang halakhakan nila 1, 2, at 3. Ano na naman ang pinagtatawanan nyo, ha? Tanong ni Nanay habang inaayos ang mga pinamili. Nanay, kanina po, 3 beses raw kaming bumalik sa palengke.
pero kami pa rin yun. Kwento ni Dos habang tumatawa. Kahit may papel kaming may pangalan, hindi pa rin kami makilala, sabay sabat ni Tres. Napangiti si nanay. Di magsuot kayo ng name tag. O sige, sandali lang. Kumuha si nanay ng masking tape at marker. Isa-isa niyang isinulat. Ako si Uno. Ako si Dos. Ako si Tres. Idinikit niya ito sa mga t-shirt ng triplets. Paglabas nila sa kalsada, aliw na aliw ang mga kapitbahay. Uy, buti na lang may label na kayo ngayon, sabi ni Aling Mercy habang kumakaway. Paano kung mag-swap kayo ng damit? Lito na naman kami niyan. Tawa ni Mang Nestor. Ayaw po naming magulo kayo, pero masaya po talaga magka-look alike, sagot ni Uno. Pagbalik sa bahay, sinabi ni nanay, sige, tapos na ang palengke. Ngayon naman, tulong sa bahay. Tumango si Uno. Ako po sa walis. Ako sa pagbabantay ng tindahan, sabi ni Dos. Dishwashing ako, sabay taas ng kamay ni Tres. Sa una, maayos ang lahat. Si Uno, masigasig na nagwawalis sa bakuran. Hanggang sa tinawag siya ni Mang Isko. Hoy, ikaw, hindi ba't ikaw ang bantay ng tindahan kanina? Bakit andito ka? Ay, hindi po ako yun. Si Dos po yun, sagot ni Uno. Pawis na pawis, habang bit-bit ang walis tingting. Samantala, si Dos ay abalang nagbibilang ng sukli sa tindahan. May lumapit na customer. Iho, wala pa ring walis. Kanina ka pa raw nagwawalis. Naku po, hindi po ako yun. Si Uno po yun. Paliwanag ni Dos habang iniabot ang candy sa bata. At si Tres, abalang-abala sa paghuhugas ng pinggan. Pero napansin ni tatay na puno pa rin ng bula ang lababo kahit matagal na. Bakit parang kaunti pa lang ang nahuhugasan? Tanong ni tatay. Nagdodrawing po kasi ako gamit ang bula kanina. Amin ni Tres, sabay tawa. Habang nagkakagulo sa kani-kaniyang gawain, unti-unting nagpalit-palit ang triplets. Napagod si Uno sa walis, kaya pinalitan siya ni Tres. Si Dos ay tinawag ni nanay sa loob, kaya si Uno ang pumalit sa tindahan. Si Tres naman ay iniwan ang lababo para tulungan si Uno sa panukli, kaya si Dos na ang naghuhugas ng pinggan. At syempre, nalito na naman ang lahat. Pagdating ng hapon, si Aling Sima ay bumili ng suka. Nakakalito na kayo. Kanina iba ang nagbabantay. Ngayon iba na naman. Sama-sama po kami, sagot ni Uno habang tumatawa. Ang tawag po dyan ay teamwork, dagdag ni Dos. Or triplet work, sabat ni Tres sabay tawa ng malakas. Sa wakas, natapos din ang mga gawain. Nasa loob na sila ng bahay. Sabay-sabay na nakahiga sa banig. Alam nyo, sabi ni Uno habang nakatingin sa kisame. Kahit magulo, ang saya pala tumulong. Basta sabay-sabay, sagot ni Dos. At kahit napagkakamalan tayo, dagdag ni Tres. Mas masaya pa rin kapag may katulong sa kalituhan. Tahimik. Kumakanta ang kuliglig sa labas. Dahan-dahang lumamig ang hangin. Nagkatingin na ng tatlo. Walang sinabi, pero pare-pareho silang ngumiti. Sa kabila ng pagkalito ng mga tao, sa gulo ng mga gawain, at sa palitan ng pangalan, alam nila ang isang bagay. Sa bahay na ito, ang pagmamahal ay hindi lang pang isa. 3 puso, isang pamilya, gabi na. Tahimik ang kusina. Sa loob ng ref, may natitirang isang hiwa ng chocolate cake. Maliit lang, pero malambot. At may icing sa ibabaw na kulay rosas. Nilagay ito ni nanay para sa bukas na merienda. Pero hindi na umabot ng bukas. Unang dumaan si Uno. Tahimik na binuksan ang ref. Tikim lang, bulong niya. Isang kagat. Tapos sinara ang pinto. Makalipas ang ilang minuto, si Dos naman ang dumaan. Uy, may cake pala. Sabi niya, sabay kuha ng konting bahagi. Wala namang makakaalam, bulong niya. At syempre, si Tres.
Pagbukas niya ng ref, wow, sakto, paborito ko, at kinain ang natira. Kinabukasan, humarap si nanay sa ref. Nasaan ang cake? Tahimik. Walang kumikibo. Ako po hindi kumain, sabi ni Uno. Hindi rin po ako, sabay sabat ni Dos. Siguro si Uno, sabi ni Tres. Kahit may tsokolating tuldok pa sa labi. Nagkatinginan silang tatlo, tapos nagtawanan. Minsan, hindi na mahalaga kung sino ang may sala. Basta't sabay-sabay kayong masaya, kahit sa isang hiwa ng cake lang. Isang hapon, habang naiinip sa bahay, biglang sumigaw si Tres. Gusto ko ng costume day. Ngayon, tanong ni Uno. Oo, para malaman ng mga tao kung sino talaga tayo. Sabay ngisi ni Tres habang binubuksan ang baul ng mga lumang damit. Maya-maya, lumabas sila sa kalsada. Si Uno, nakasuot ng lumang jacket at stethoscope. Doktor daw siya. Si Dos, nakasalbabida sa bewang at goggles. Lifeguard. Si Tres, syempre, superhero na may kapa mula sa kumot. Nagkakatingin na ng mga kapitbahay. Wow, triplets na may theme, sabi ni Mang Nestor. Akala ko 3 artista ang dumaan, tawa ni Aling Mercy. Pero kahit naka-costume na, may nalilito pa rin. Dok, pakikuha naman yung bayong ko, sabi ni Lola Talia. Kay Tres niya sinabi, nakaala si Uno. Nagkatingin na ng triplets. Costume day nga, pero mukha pa rin ang tinitingnan nila, sabi ni Uno. Eh di ayos lang, sagot ni Dos. Masaya naman, basta't magkasama tayo, sabi ni Tres. Kahit anong costume suotin, masaya ang palabas. Hindi kailangang magkakaibang suot para malaman mong espesyal ka. Minsan, sapat na ang tawa ng mga kasama mo. Gabi na, tahimik na ang buong bahay. Sa labas, maririnig ang huni ng kuliglig at ihip ng hangin. Sa loob ng silid, nakahiga na sa banig sina Uno, Dos, at Tres. May kulambo sa itaas nila at manipis na ilaw mula sa bintana. Tahimik hanggang sa may bumulong. Hoy, sabi ni Dos. Aminin na, sino talaga ang kumain ng cake? Tumawa si Tres. Hindi ako yun, promise. Si Uno kaya. Hindi rin ako, sabay tawa ni Uno. Baka multo ng cake ang kumain, bulong ni Dos. Sabay takip ng kumot sa muka. Nagtawanan silang tatlo, pabulong. Yung tawang pilit pinipigilan, pero hindi maawat. Ilang sandali pa, huminahon na sila. Ang saya no? Kahit gulo, kahit napapagalitan, basta kasama kayo. Okay na rin, sabi ni Uno, nakatingin sa kisame. Tumango si Dos. Parang hindi ka talaga nag-iisa. Parang may 3 puso na sabay-sabay tumatawa at natutulog, dagdag ni Tres. Tahimik muli, pero hindi ito malungkot, kalmado, magaan. Sa ilalim ng kulambo, habang dahan-dahang pinapatulog ng hangin, may 3 batang sabay na napapikit, sabay din ang nangiti. Dahil sa mundong laging nagkakamali ng tawag sa kanila, alam nilang sa puso, kilala nila ang isa't isa. Isang gabi, habang malamig ang hangin, may katahimikan sa paligid. Nakaupo sa bubong ng bahay ang triplets. Nasa tabi nila ang ilang pirasong tinapay at isang termos ng mainit na tsaa. Tahimik silang nakatingin sa langit. May naisip ako, sabi ni Uno. Gusto ko yatang maging teacher balang araw. Talaga? Tanong ni Dos. Ako naman, gusto ko maging scientist, yung gumagawa ng mga bagong bagay. Si Tres ay ngumiti habang nakatingin sa bituin. Ako, gusto ko lang mag-drawing. Gusto kong gumawa ng sariling kwento. Nagkatinginan silang tatlo. Hindi pala tayo pare-pareho, bulong ni Uno. Oo, pero okay lang yun, sagot ni Dos. Dahil kahit magkaiba tayo ng gusto, magkasama pa rin tayong nangangarap, dagdag ni Tres. Tahimik muli, pero sa loob,
Parang may munting musika. Yung klaseng pakiramdam na hindi maingay, pero buo. Kahit magkakamuka, may kanya-kanya silang puso. At sa bawat tibok ng puso nila, may isang sinasabi, "Mahal ko kayo." Lumipas ang mga taon. Lumaki rin sina Uno, Dos, at Tres. Mas matangkad na, mas malalim na ang boses, at paminsan-minsan ay may konting bigote na inaabangan sa salamin. Pero kahit na mas matured na ang kilos nila, hindi pa rin sila ligtas sa matagal ng problema. "Ay, ikaw na naman. Ang kulit mo ah," sabi ng teacher kay Dos. "Pero ma'am, nasa upuan po ako buong oras," sagot ni Dos, habang si Tres ay palihim na nagtatawa sa likod. "Uno, pa-picture naman," sigaw ng kaklaseng babae. Nakangiti si Uno, pero nang tiningnan niya ang text sa cellphone niya, "Hi Tres, thanks sa tulong sa project kahapon." "Eh, ako po si Uno," mahinang sagot niya. Kahit nag-iba na ang ayos ng buhok, kahit iba na ang suot, at kahit iba-iba na ang bit-bit araw-araw, madalas pa rin silang napagkakamalan. Pero ngayon, mas malaki na ang pagkakaiba nila sa loob. Si Uno ay palaging seryoso sa klase. Siya ang sumali sa student council. Mahilig magplano, maglista, at magpaalala. Kailangan ng malinis na blackboard, sabi niya tuwing homeroom. "Uno, hindi ka pa rin nagpapalit ng checklist mo simula pa nung Lunes." Tuksong biro ng kaklase. Pero kahit medyo stiff at sobrang organized, siya ang takbuhan ng marami. Tahimik, pero maaasahan. Si Dos ay hindi pa rin tumigil sa pagtatanong. Bakit kaya mas mabigat ang malamig na hangin? Paano kung may planetang may 3 araw? Siya ang sumasali sa Science Quiz Bee. Laging bitbit ang maliit na notebook para sa weird but cool ideas. Minsan kinukutya siya. "Weird ka talaga, Dos." Ngunit mas madalas, pinupuri siya ng mga guro. "May kakaiba sa'yo. Huwag mo yang itatago." Si Tres naman ay laging may sketchpad. Habang ang iba'y naglalaro ng basketball, siya ay nasa lilim ng puno, nagguguhit. Minsan hindi siya pinapansin. Minsan tinutokso. Ay, si artista. Pero ang mga guhit niya, mga kwento ng kabataan, ng superhero, at ng 3 magkakamukhang bida, ay dahan-dahang naging sikat sa buong paaralan. "Pwede bang ako ang sunod mong i-drawing?" tanong ng isa. Minsan, kahit close sila, may mga araw na tahimik ang hapunan. May inggit na hindi masabi. Bakit parang mas kilala na si Dos? Bakit si Tres may followers na? Bakit si Uno laging pinupuri? Pero walang nagsalita. Imbes na inggit, ginawa nilang inspirasyon. Si Uno, tinulungan si Tres mag-print ng comics niya nang hindi alam ni Tres. Si Dos, gumawa ng maliit na robot na nagpi-flip ng pages, pang-display sa drawing booth ni Tres. Si Tres, gumawa ng poster para sa speech rally ni Uno. Walang nagyayabang, walang nagbilang ng tulong. Tahimik ang suporta, malambing, pero totoo. Isang gabi, sabay-sabay silang umakyat sa bubong. May bitbit silang tinapay at gatas, at may ilang pirasong drawing at papel sa tabi nila. Tahimik silang nakatingin sa langit. Sabi ng iba, baka raw sa college magkakahiwalay na tayo. Bulong ni Uno. Okay lang iyon, sagot ni Dos. Di naman ibig sabihin nun, mawawala na ang triplets. Gusto ko lang tandaan natin ito, sabay turo ni Tres sa langit. Yung gabi na ito, yung katahimikan, yung tayo. Nagkatinginan sila. Pare-parehong may maliliit ng ngiti. Magkamukha man sila sa mata ng iba. Alam nilang sa puso, 3 silang kwento na magkaibang magkaiba. Pero iisang pamagat ang bitbit. Magkakambal, magkaibigan, magkapuso. Gabi na. Sa gitna ng malamig na hangin at huni ng kuliglig, magkatabi sa isang banig sina Uno, Dos, at Tres.
Nasa labas sila ng bahay, nakahiga sa ilalim ng mga bituin. Tahimik, may mumunting ingay ng tsinelas, ng hilik ng isang kapitbahay, at ng gasera sa loob ng bahay na unti-unti nang nauupos. Naalala mo nung bata pa tayo, halos araw-araw tayong napapagalitan? Sabi ni Uno, nakatitig sa mga bituin. Tapos hindi nila alam na si Tres pala ang may gawa, sabay tawa ni Dos. Hoy! Protesta ni Tres. Pero sabay din silang natawa. Mula sa halakhak, bumalik sa katahimikan. Yung klaseng tahimik na hindi awkward. Yung tahimik na parang yakap. May scholarship ako sa kabilang bayan, bulong ni Uno. May art school na tumanggap sa akin. Sa Maynila, sabi ni Tres. Ako naman, nag-apply sa science program sa probinsya ni Lolo, dagdag ni Dos. Walang nagsalita agad. Tanging hangin lang ang narinig. Tila ba kahit ang mga bituin ay nakikinig? Hindi na tayo magiging magkatabi araw-araw, sabi ni Tres. Oo, sagot ni Uno. Pero, hindi rin natin kailangang maging malayo, dagdag ni Dos. Kasi kahit saan tayo mapunta, bit-bit natin ang isa't isa. Sabay-sabay silang humawak ng tig-isang pirasong bato. Paborito nilang laruan noon, hinulma, at pininturahan pa nila ng kulay nang sila'y 8 taong gulang. Kung kailanman tayo malungkot, sabi ni Uno, o kung parang naliligaw, dagdag ni Dos, hawakan lang tong batong to at alalahanin. May 2 kapatid na laging nariyan. Pagtatapos ni Tres, unti-unti silang nanahimik, isa-isang pumikit, hindi dahil wala nang gustong sabihin, kundi dahil buo na ang damdamin. Sa ibabaw ng banig, sa ilalim ng kalangitan, 3 pusong magkaiba, pero magkaugnay ang marahang pinalambing ng hangin. Hanggang sa makatulog sila, ang mga bituin sa langit ay tila bulong ng paalala. Hindi nasusukat sa layo ang tunay na magkakambal, kundi sa tahimik na pangakong kahit saan mapunta, dala mo ang piraso ng puso ng 2 mong kapatid. At diyan nagtatapos ang kwento ng Ang Buhay ng Triplets. Isang kwento ng 3 magkakambal na tila magkapareho sa paningin ng mundo. Ngunit sa bawat kilos, sa bawat tawa, at sa bawat pangarap, makikita mong sila ay may kanya-kanyang kulay at kwento. Sa bawat araw ng gulo at saya, sa bawat pagkakamali at pagkakatuwaan, dala nila ang isang mahalagang yaman, ang tibok ng pusong may 2 kapatid na laging nariyan. Sa dulo ng araw, kapag ang lahat ay tahimik na, ang tunay na mahalaga ay hindi kung sino ang 1, 2, o 3, kundi kung paano nila piniling magkasama, magmahal, at manindigan bilang isa. Kaya sa pagtulog mo ngayong gabi, kung may mga alaalang gulo, mga tanong sa buhay, o simpleng pagod ka lang sa buong araw, alalahanin mo lang, may mga kwento ng pagkakapatid, pagkakaibigan, at pagmamahal na di kailanman nawawala. At baka, tulad ni na 1, 2, at 3, matagpuan mo rin ang kapayapaan sa piling ng mga pusong hindi ka kailanman iniwan. Matulog kang mahimbing hanggang sa susunod na kwento.